Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sigurado mo sa akin na madispatcha mo babae sinasabi ko. Nang tanungin nga ni Carlos Benetes ang lalaki nagpapanggap na asawa dito sa nasawi ay agad naman na pinuntahan ni Carlos kung nasaan nga ito. At dito ipinaliwanag ng lalaking ito na pinalitan nga nila itong nakalagay sa kabao ngayon. Nang sa ganon ay hindi daw sila mapapahamak at sasabit. At mang malaman ito kung nasaan at nandun nga sa morgue kung saan ay nandoon itinago ang katawan dito ni Irene. Kaya agad nagtungo itong si Carlos sa morgue at dito niya kinausap ang lalaking may alam dito at nakapulot sa katawan ni Irene. At ipinakita niya nga itong larawan ni Irene at nung una ay hindi nga nagsasalita ang lalaking ito at sinasabi na wala daw dito ang taong kanyang hinahanap. At dito naman na sinabi ni Carlos na alam niya na narito at agad nga siyang naglabas ng pera upang magsalita nga ang lalaking ito at tinanggap naman. At dito dagdag ni Carlos na kinakailangan daw na iligpit o dispatchahin ang babaeng ito at siguraduhin na wala daw makakaalam at madadagdagan pa daw ang pera na ibinigay niya sa kanya. Samantala, wala namang kaalam-alam itong si Carlos na palihim nga itong sinusundan dito ni Lynette. Kaya nang makaalis si Carlos, nakahanap ng pagkakataon itong si Lynette at lapitan ang lalaking tumanggap ng pera na galing kay Carlos. At sakto naman na dito inilabas ang carpet na pinagbalutan nga dito ni Irene. At dito nagulat si Lynette nang hawakan niya at sinasabi ni Lynette na papaano daw napunta dito ang kanilang carpet. At dito sumagot ang lalaki na baka nagkakamali lang daw itong si Lynette dahil 5 piraso nga daw ang binili nito, baka magkahawig lang. Subalit ay sumagot itong binatelyo na sinabi niya na wala naman daw siyang binibili dahil itong carpet na ito ay natagpuan nga nila doon sa kasama sa babaeng kanilang nakita. At dito na nga hindi makakalusot ang mga ito. At ipinakita ni Lynette ang larawan ni Irene at dito inamin ng binatilyo na tama nga at kilala niya ang babaeng iyon dahil yun nga ang kanilang nakita at pinulot at naroon nga ito sa loob. Kaya agad na magagalit itong si Lynette kung bakit nagsisinungaling itong si Carlos at ano nga ba ang kanyang pakay na kung bakit binayaran niya ang lalaking iyon upang iligpit itong si Irene. May kinalaman nga ba daw itong si Carlos kaya agad niyang pinilit na pasagutin at paaminin itong si Carlos dahil sa kanyang hawak na ebidensya na nakunan niya na nagkabayaran at sinuhulan ni Carlos ang lalaking embalsamador. Kaya wala na rin kayang lusot itong si Carlos kundi magpapaawa na naman at hihingi ng tawad dito kay Lynette dahil hindi daw siya nagiging tapat nito at napilitan lang naman daw siyang gawin iyon dahil ay sa takot na baka magalit at matuklasan daw ni Lynette ang kanilang sekreto at aaminin na nga ba nila ni Carlos na may nangyari nga sa kanila dito ni Irene. Kagaya ng sinabi ni Joyce na bago nga ito nawala itong si Irene ay nasabi pa dito sa kanyang kaibigan na may nangyari at magkikita at itong si Carlos ang huli niyang kasama at nakausap. Kaya madagdagan itong mga sari-saring ebidensya laban dito kay Carlos. At dito nag-aalala itong si RJ habang kausap si Annalyn na mag-ingat daw sila dito kay Carlos dahil nasa loob daw ang kulo nito at hindi nga nila ito lubos na kilala at naalala ni Annalyn ang sinabi ng kanyang lolo Pepe noon. Kaya ang ating patuloy na aabangan at hihintayin kung kailan nga ba mabibisto itong kasamaan ni Carlos dito sa ginawa kay Irene. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong panonood.